Mga resort sa lungsod ng Kidapawan sumailalim sa on-site first aid orientation and demo. LGU Gensan inarangalan ng Presidential Recognition Outstanding Development Partner Award sa Malacanang Palace. At 139 na SPES beneficiary sumailalim sa orientasyon sa lungsod ng Tacorong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Tanong mo, sagot ni Sukelco. Ano ang generation charge at bakit nagbabago ang presyo nito bawat buwan? Ang generation charge ay pass-on charge na halaga ng kuryenteng binabayaran ng electricity consumer na napupunta sa mga generating companies na pinagkukunan ng kuryente. Halos 60% ng ating kabuuang bayarin ay napupunta dito. Nagbabago ang halaga ng presyo nito bawat buwan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, nomination and dispatch. Kapag mas marami ang nakukuhang kuryente sa pamamagitan ng nominasyon mula sa mas mahal na presyo ng planta ng kuryente, maaaring tataas ang presyo na ipapasa sa mga electricity consumer o vice versa. Pangalawa, fuel price adjustment. Kapag tumaas ang presyo ng oil sa world market, tumataas din ang fuel rate na nagagamit ng mga plantang pinagkukunan ng kuryente. At pangatlo, forex rate adjustment. Kapag tumaas ang palitan ng peso at dolyar, naapektuhan din pati ang production cost ng ating kuryente. Magkaganon pa man, walang pagbabago sa distribution, supply at metering charges na napupunta sa operasyon ng Sukelco. Huwag kalimutang i-like ang ating Sukelco Facebook page para sa updated na mga latest happenings ng ating kooperatiba. Kapag may katanungan na nauukol sa ating operasyon, tawagan lamang ang mga numerong ito. Sa muli, ako ang inyong SSMO Section Head, Jonathan Elisa na nag-iiwan, tanong mo, sagot ni Sukelco. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Hulyo 11, taon 2024. Mga resort sa lungsod ng Kidapawan sumailalim sa on-site first aid orientation and demo. Narito ang ulat. Paakibat ng masayang bonding at pagsasama ng mga magkakaibigan at magkakapamilya sa mga resorts ay ang iba yung pag-iingat rin upang huwag masaktan at malayo sa anumang di inaasahang pangyayari. Kaya naman, personal na tinungo ng mga personahe mula sa Kidapawan City Tourism and Promotions Office ang mga resorts sa lungsod mula ika-18 ng Hunyo hanggang ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay upang maturuan ang mismo mga may-ari at staff ng mga resorts ng first aid o paunang lunas sa iba't ibang emergency situation sa pamamagitan ng on-site first aid orientation and demo. Pangunahing adhikain ng mga in-house trainers ng mga first responders mula sa Call 911 na sila Ginoong Gabriel Paderna, EMT at Ginoong Ronald Ray Pacana na maturuan silang makapagligtas ng buhay lalo pa ng mga bumibisita sa kanilang lugar. Mas maigi ring na isagawa ang kanilang orientation sa mismong resort bilang pagsasaalang-alang na rin na may iba't ibang setup at lokasyon ang kanilang tourist destination. Nakatakda rin sumailalim sa nasabing aktibidad ang mga accommodation establishments at restaurants. Pasasalamat at pagsaludo naman ang naging tugon ng mga partisipanteng nabisita ng Tourism Office. Malaking bagay kasi ito sa pang-araw-araw na operasyon ng resorts sa lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Soxurgen Headliners.
LGU Gensan, pinarangalan ng Presidential Recognition Outstanding Development Partner Award sa Malacanang Palace. Narito ang ulat. Ang local government unit ng General Santos City sa pamumuno ni City Mayor Honorable Lorely Geronimo Pacquiao kasama si First Gentleman at City Councilor Alberto D. Pacquiao ay pinarangalan ng Presidential Recognition Outstanding Development Partners Award kahapon ika-10 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Malacanang Palace sa Kalakhang, Maynila. Ipinagdiriwang ng pagkilalang ito ang matagumpay na advokasya ng yaman o yabong maliliit na negosyo, Gensan Platform para sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na naging posible sa pamamagitan ng suporta ng City Economic Management and Cooperative Development Office o CEMCIDO. Layunin ng 2024 Presidential Awards na kilalanin ang mga natatanging MSME na nagpakita ng pambihirang pamamahala sa negosyo, pagganap sa pananalapi at makabuluhang kontribusyon sa kanilang komunidad at industriya. Sa ilalim ng Yaman Gensan, maraming maliliit na negosyo sa lungsod ng General Santos ang nakatanggap ng mahalagang suporta at pagkakataong umunlad. Ang inisyatiba ay nagpalakas sa lokal na ekonomiya, lumikha ng mga trabaho at nagpabuti ng kabuhayan ng mga residente. Si Mayor Lorely Geronimo Pacquiao ay nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa pagkilala at nangako ng patuloy na suporta para sa MSME sa lungsod. Ayon kay Mayor Pacquiao, ang parangal na ito ay hindi lamang tagumpay ng LGU, kundi ang buong komunidad ng lungsod ng General Santos. Asahan ang mas masiglang aktibidad at proyekto sa ilalim ng Yaman Gensan na higit na magpapalakas sa sektor ng MSME at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyante sa lungsod ng General Santos. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 139 na SPES beneficiaries sumailalim sa orientasyon sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Pinangunahan ng Public Employment Service Office o PESO sa pamumuno ni PESO Manager Alan S. Preno ang orientation at contract signing ng 139 na piling benepisyaryo para sa Special Program for Employment of Students o SPES na ginanap sa City Hall Ground. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay mga mag-aaral mula sa mga pamilyang mababa ang kita na naghahanap ng pera habang nakakuha ng karanasan sa trabaho sa panahon ng tag-araw. Sila ay itatalaga sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan sa loob ng lungsod sa loob ng 20 araw ng trabaho. Nakikita ng minimum na arawang sahod na 502 piso at 27 sentimo na may kabuang 10,045 piso at 4 na sentimo na sweldo. 60% ng kanilang sweldo ang sasakupin ng local government unit ng Tacurong habang 40% ay nagmumula sa Department of Labor and Employment. Ang mga benepisyaryo ay magsisimula sa kanilang mga tungkulin sa unang araw ng Hulyo, taong kasalukuyan. Sa kabila ng pag-ulan, matagumpay na binalangkas ng orientasyon ng mga nalalapit na tungkulin at responsibilidad ng mga mag-aaral para sa nasabing programa na nagbibigay sa kanila ng impormasyon para sa tamang dress code at inaasahang profesional na saloobin sa kanilang mga takdang aralin. Tinitiyak ng orientasyon na ang mga mag-aaral ay ganap na nakahanda upang mabisang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Binigyang diin ni Ginoong Preno na ang SPES ay isang mahalagang hakbang sa mga landas ng karera ng mga mag-aaral na nagbibigay sa kanila ng mahalagang karanasan sa trabaho at mga pagkakataon sa pagbuo ng kasanayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw.
kaibigan.